It's time for DJ Rocky's Secret Fun. After 9 years, bigla kaming naghiwalay ng boyfriend ko. Hi DJ Rocky. Hindi talaga ako mahilig mag-share sa iba ng mga pangyayari sa buhay ko. Kasi napaka-pribado kong tao. Pero dahil na rin siguro sa pag-udyok sa akin ng mga kakilala ko, eto ako. Nagawa ko ring magsulat. Itago mo na lang ako sa pangalang Cez. At ito, ang aking secret file. Year 2015, nang magkakilala kami ng boyfriend ko, na itago natin sa pangalang Jam. Siya ay makulit, mabait, sweet, caring, at may paninindigan na tao. Bonus na yung kagwapuhan niya at ang sobrang gandang smile niya na nagpalambot ng puso ko. Sobrang mapagmahal niyang boyfriend. Lahat ng effort, ginagawa niya. Mapasaya niya lang ako. Alam mo, tumayo rin siyang tatay-tatayan ng mga pamangkin ko. Simula noong nawalan sila ng magulang. Kitang-kita ko naman kung gaano niya kamahal yung mga bata. Kaya lalo akong napamahal sa kanya. Sinasabi na nga ng iba na sana meron din silang boyfriend na katulad ni Jam. Para sa akin, siya na ang ideal na lalaki na gusto kong makasama habang buhay. Hindi naman perfect ang relasyon namin. Siyempre may times na nag-aaway kami. May tampuhan, pero lahat naman yun ay nahahandle namin. Napagpapasensyahan pa rin naman niya ako. Kahit sobrang lala ng mga topak ko. Kahit nakikita kong naiinis na rin siya, gumagawa pa rin siya ng paraan para maging okay kaming dalawa. 9 years. DJ Rocky, 9 years. Ganun katagal ang naging relasyon namin. Sa 9 years na yun, wala naman kaming away na malala. Hindi kami nagkaroon ng napakamabigat na problema. Hanggang sa isang araw, may nangyaring nagpagulo sa sitwasyon namin at sa buhay ko. Pero bago yun, nag-celebrate kami ng birthday niya. October 11 last year, nung gabing yun, sobrang saya namin. To the point na gusto ko na ngang ibigay ang sarili ko sa kanya. Oo, DJ Rocky. 9 years nang pinagsamahan namin. At yun pa lang ang unang beses na may mangyayari sa amin. Dahil na rin siguro sa pinanghahawakan naming dalawa na isang desisyon. Gagawin lang namin yun after naming maikasal. At si Jam naman, siya ang tipo ng lalaki na kayang-kayang maghintay para doon. That night sabi ko, kahit hindi na dumating yung araw ng kasal namin, ibibigay ko na ang sarili ko sa kanya. Kasi nasa tamang edad naman na kami. At malakas talaga ang pakiramdam ko noon na handa na akong ibigay ang sarili ko.
Kaya noong gabing yun, I broke our deal. Tinanong pa niya ako kung sure na raw ba ako. And I said yes. At yun na, may nangyari sa amin. That night was very memorable to us. Imagine, 9 years. 9 years naming natiis yun. Lalo na siya. At wala akong pinagsisisihan noong gabing yun. Hanggang sa bigla na lang dumating yung araw na nagpabago sa takbo ng buhay naming dalawa. 12 years after ng birthday niya or 12 days after ng birthday niya, sinabi niya sa akin ng biglaan, out of nowhere. Out of nowhere. 12 days after ng birthday niya. Bigla niyang sinabi sa akin na nakabuntis siya ng ibang babae. Nakabuntis daw siya. Siyempre ayokong agad maniwala. Baka pinaprank niya lang ako. Tsaka sa isip ko, paano naman yun mangyayari? Ang strong ng relasyon namin. Pero hindi. Pinagpilitan niya talaga. Na totoo raw ang sinasabi niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa buong katawan ko. At yung tuhod ko, ay, nanlambot at nanghina. Tumulo na lang ang mga luha mula sa mga mata ko at ang tanging nasabi ko na lang, bakit? Bakit? Kung kailan ibinigay ko na lahat, bakit biglaan? Bakit kulang ba ako? Kulang pa ba ako? Ang daming mga bakit ang pumasok sa isip ko. Napuno ng galit ang puso ko. At noong araw ding yun, hiniwalayan ko siya. Nag-deactivate ako sa Facebook. Nagpalit ako ng number para mawalan ako ng means of communication sa kanya. Nag-focus ako sa sarili ko sa trabaho at sa pag-aalaga ng mga pamangkin ko. For 8 months, DJ Rocky, pinasan ko ang lahat ng sakit ng mag-isa. Kinaya ko yun. Hanggang sa unti-unti ko nang natutunang kalimutan siya. Pero hindi pala yun ang guguho ng mundo ko dahil may mas mabigat pa palang dahilan. June 22, 2024, umattend ako ng kasal ng kaibigan ko. At sa kasal na yun, nandoon yung kapatid ni Jam na babae. Makikita mo sa mukha niya na para bang gustong-gusto niya akong kausapin. At hindi nga ako nagkamali. After that event, hindi siya nagdalawang isip na lapitan at kausapin ako. Pagkasabi pa lang niya na, "Ate, may kailangan kang malaman." Bigla akong nakaramdam ng kaba sa dibdib ko. Ito yung kaba na hindi ko maipaliwanag. Dagdag niya pa, "Ate, si Kuya Jam, may sakit. Nandun siya sa ospital ngayon. Nakikipaglaban sa sakit niya. Ate, may cancer si Kuya. He's dying, ate. At alam ko ikaw lang ang hinihintay niya." Nagsinungaling siya sa'yo. Kasi ayaw niyang makita mo siyang nahihirapan. Ayaw niyang dagdagan yung mga responsibilidad mo. Ayaw talaga sana namin pumayag sa gusto niya na itago sa iyo ang totoo. Kaso, pinipilit niya kami. Kaya wala na kaming nagawa. Pero kasi ngayon, ate, kailangan mo talagang malaman.
DJ Rocky, nang marinig ko ang mga sinabi ng kapatid ni Jam, doon ko naramdamang gumuho ang mundo ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Yung puso ko parang sasabog. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala. Naiyak na lang ako. Naisip ko lang yung ilang buwan na grabing galit yung naramdaman ko para sa kanya. Hindi ko alam, nakikipaglaban na pala siya sa sakit niya. Sobra yung pagsisisi ko, hindi kinaya ng konsensya ko. Dapat kasi nung mga panahong nakikipaglaban siya sa sakit niya, dapat andun ako katabi niya. Dapat andun ako nagpapalakas ng loob niya. Dapat andun ako inaalagaan siya, kaso hindi eh. I spent months hating him. Umabot pa nga sa punto na I almost forgot about him. Nagalit ako sa kanya, not knowing the true and real reason. Dali-dali ko siyang tinawagan, sabi ko sa kanya, Jam naman, bakit mo nagawa yun? Ba't ka nagsinungaling sa akin? Ba't mo to tinago? Di mo ba alam na sobra akong nasasaktan ngayon na parang hinihiwa ang puso ko? At sising-sisi ako sa lahat ng galit na itinanim at ibinuhos ko sa'yo nitong mga nakaraang buwan. Habang sinasabi ko yun kay Jam, over the phone, naiyak lang siya. Ako naman, hindi ko na rin napigilang umiyak. Awang-awa ako sa kanya at nanghihinayang ako sa panahong lumipas. Na sana, naigugol ko sa kanya. And then bigla siyang nagsorry sa akin, humihingi siya ng tawad. Siyempre, nang marinig ko yun mula sa kanya, biglang natuno yung puso ko. Ang sikip sa dibdib, pero eto siya ulit, nagbabalik si Jam sa buhay ko. Nagbabalik ang lalaking minahal ko ng 9 na taon. Pagkatapos kong malaman ng lahat, hindi na ako pinatulog ng konsensya ko at ng sakit na nararamdaman ng puso ko. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Para isalba ang relasyon namin, diba? Hindi pa naman naubos at tuluyang nawala ang pagmamahal ko para kay Jam. At alam kong ganun din siya sa akin. Lalo na ngayong alam ko na ang tunay na dahilan kung bakit kami nauwi sa ganito. Mahal na mahal ko pa rin sa Jam. Despite everything that I've been through. That we have been through in our separate ways recently. Mahal na mahal ko pa rin siya. At alam ko naniniwala ako kay Jam na malalampasan namin ito together. Malalampasan niya ang sakit niya at gagaling din siya. Hindi na ako nagdalawang isip. Nagdesisyon ako agad. Kailangan ko siyang makita. Kailangan ko siyang puntahan sa ayaw at gusto niya. Dahil alam kong kailangan niya ako sa mga oras na ito. Kailangan niya ako. At oo, kailangan ko rin siya. Sana hindi pa huli ang lahat. Sana nga. Kasi natatakot ako sa posibleng mangyari. Mukhang hindi ko kakayanin. Hindi ko kakayanin mawala siya, DJ Rocky. June 25, 2024. Nagpunta ako sa ospital kung saan si Jam nagpapagamot. At exactly 5 in the morning nakarating ako. Pero hindi ako handa. Hindi ako handa sa nakita ko. Nakita ko ulit si Jam. Pero ibang-iba niya ang itsura niya. Ibang-iba. Sobrang payat na niya. Halos butot balat na lang. Nauubos na rin ang mga buhok niya dahil sa epekto ng chemotherapy sa katawan niya. Hindi ko inakalang ang laki ng ipinagbago niya. Para akong sasabog nung mga oras na yun. Parang gusto kong sumigaw, gusto kong magwala, pero pinigilan ko. Kasi ayokong makita niya ako sa sitwasyong nanghihina ako para sa kanya. Kaya pinili kong ngumiti. At lumapit sa kanya. Paglapit ko, niyakap ko siya. Hinawakan ko ang mga kamay niya. Hinalikan. Habang paulit-ulit akong nagsabi ng, Sorry
Sorry, mahal na mahal pa rin kita. Sorry. Mahal na mahal kita. DJ Rocky, nakita ko sa mga mata ni Jam yung saya na nakita rin niya ako ulit. Kahit nahihirapan siyang magsalita, pinipilit pa rin niyang sabihin na mahal niya ako. Na nagsasorry siya sa nagawa niya. Noong araw na yun, hindi ko iniwan sa Jam. Inalagaan ko siya. Lagi kong hawak ang kamay niya. Kinakausap ko siya. Kinukwentuhan ko siya ng mga masasayang bagay para lumakas siya. Gusto kong lumaban siya. Para mas makasama ko pa siya ng matagal. Bandang hapon noong araw na yun, nagpaalam ako kay Jam. Sabi ko, bababa lang ako at sasabihin ko sa kuya ko na pwede na siyang umuwi. Bagamat hinang-hina na siya, nakapagsalita pa siya. Sabi niya, mahal, teka. Gusto ko munang titigan ka bago ako matulog. I love you. Pagkasabi niya noon, nag-iba yung pakiramdam ko. Sabi ko naman sa kanya, I love you too, mahal. Saglit lang ha, bababa ako. Antayin mo ko ha. Bumaba na ako para pauwiin ang kuya ko. DJ Rocky, yun na pala yun. Yun na pala ang huling usapan namin na Jam. Hindi pa ako nakakababa sa floor ng ospital kung nasaan ang kwarto ni Jam. Nakarinig ako ng code blue. May tumatakbo ng mga nurse at doktor papunta sa kwarto ni Jam. Nung time na yun, hindi na ako makagalaw. Nagulat na lang ako na nandun na ako ulit sa tapat ng kwarto niya. Nakikita ko si Jam. Flatline. Sini-CPR, nire-revive. Napaluhod ako. Kasi sobra akong nanlambot. Ang tanging nasabi ko na lang ng paulit-ulit habang umiiyak ako ng malakas. Mahal, wag muna. Please, wag naman ganito. Wag muna. Wag mo muna akong iwan. Pagkatapos, bigla kong narinig yung doktor. Time of death. Exactly 5 p.m. Nang marinig ko ang mga salitang yun, nang hina na ng lubusan ng buong katawan ko, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sobrang sakit. Sobrang sakit ng mga oras na yun na bigla ako nalang naisip na parang gusto ko nalang sumunod sa kanya. Bigla akong nasabi, Lord, kung ganito rin naman pala, kunin mo na lang din ako. Kunin mo na rin ako. DJ Rocky, 12 hours. 12 oras. Ganyan lang kaikli ang oras na ibinigay sa akin para makasama ko pa uli si Jam sa huling pagkakataon. Hindi man lang ako nabigyan ng mas mahaba pang oras para mas makasama ko siya at nang makabawi ako sa kanya. Alam mo yung tumatakbo sa isip ko? Sabi ko, Lord, ang daya-daya mo naman. Ba't mo naman siya biglang binawi sa akin? Minahal ko ng tunay ang taong to for 9 years tapos bigla na lang siyang mawawala. Ang dami pa naming mga plano sa buhay, ang dami pa naming mga pangarap, gusto pa naming tumanda ng sabay, gusto pa naming magkaanak, gusto naming magkaroon ng buong pamilya, magkaroon ng magandang tahanan, pero wala na. After 9 years, biglang wala na, tapos na. Hindi na yung mangyayari. Lahat ng mga pinlano namin, lahat ng mga pinagdaanan namin o pinaghandaan namin, lahat ng mga gusto naming makamit parang bula. Bigla na lang naglaho.
natagpuan ko na lang yung sarili ko na parang kinakausap sa Jam. Mahal naman. Bakit kasi ganito? Ba't mo naman kasi itinago sa akin ng totoo? Ba't mo naman itinago sa akin yung sakit mo? Ba't sa ganitong paraan pa tayo magtatapos? Tatanggapin ko naman lahat at hindi kita iiwan. Tatanggapin ko naman at sabay sana nating nilabanan yung sakit mo. Tatanggapin ko lahat ng hirap, lahat ng sakit, lahat ng pait na pagdaraanan mo at hindi kita pababayaan. Tatanggapin ko kasi mahal na mahal kita. Kasama mo dapat ako sa laban mong ito. Alam mo, Jam, ngayon nagsisisi na ako. Hindi pala kita dapat binitiwan. Hindi pala kita dapat tinalikuran. Hindi kita naipaglaban ng mas maaga. Jam, sorry. Sorry kasi bigla akong bumitaw, bigla kitang iniwan, bigla kitang itinulak palayo. Sorry. Ang sakit-sakit. Lord, hindi naman ako masamang tao. Hindi rin naman masamang tao si Jam. Pero bakit naman po? Bakit? Jam, alam ko kasama ka na ng Panginoon. Wala ka lang nararamdamang sakit. Wala nang paghihirap. Mahal lahat ng mga ibinilin mo sa akin na nakasaad doon sa sulat na iniwan mo para sa akin. Lahat ng yun susundin ko. Kahit napakahirap. Kakayanin ko lahat, mahal. Lalaban ako para sa'yo. Yung engagement ring na ibibigay mo sana para sa akin na hindi mo na ibigay kasi nga nagkasakit ka. Iingatan ko yun, mahal. Pero mahal, sorry. Sorry kung hindi ko pa kayang suotin yung singsi. Kasi ang sakit-sakit pa rin. Ang sakit-sakit ng katotohanan hindi ko na maririnig mismo mula sa'yo yung katanungan na hindi ko agad ipagkakait sa'yo ang kasagutan. Yung tanong na, will you marry me? Itatanong mo pa dapat sana yun sa akin, mahal, diba? Kaso hindi na nga nangyari yun. Pero kung sakaling naririnig mo ako sa mga sandaling ito, gusto kong sabihin yes. Oo, mahal. Walang alinlangang oo, buong-buong oo ang isasagot ko sa'yo. Diyan, mahal ko, sobrang sakit lang ng ikli-ikli ng panahong dinamayan kita sa tabi mo. Pero naiintindihan ko kung bakit mo nagawang ilihim sa akin ang sakit mo. Hanggang sa mga huling sandali ng buhay mo. Ako pa rin pala ang inaalala mo. Sobra mo naman ako mahal para gawin yun sa akin. Diyan, mahal na mahal din kita. Hinding-hindi maglalaho ang pagmamahal ko para sa'yo. Mananatili kang buhay sa puso at isip ko. Hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Maraming salamat sa'yo, mahal. Tulungan mo sana akong matanggap lahat ng ito. Until we meet again, mahal ko. Until we meet again. DJ Rocky, salamat sa pagkakataong maibahagi ko sa mga tagapakinig mo ang kwento namin. Kahit medyo sariwa pang lahat. Sana'y naka-inspire ito o maka-inspire pa ito sa iba na gusto na lang sumuko. Para sa iba na gusto pang lumaban. Habang kasama niyo pa ang mga mahal niyo sa buhay. Lagi niyong iparamdam kung gaano niyo sila kamahal. Huwag kayong mag-aaksaya ng oras. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan lang natin sila makakasama. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Zez. At ito, ang aking secret file. And
now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. He was my favorite hello and my hardest goodbye. Hi DJ Rocky. Araw-araw at gabi-gabi na nakikinig ako sa mga binabasa mong kwento. Pinakikinggan ko ang bawat storya at payo mo sa letter senders mo. And actually, matagal ko nang gustong isulat sa'yo ang storya ko. Hindi ko lang alam kung paano simulan. Ikaw lang kasi ang taong nakikita kong mapagsasabihan at mapagkakatiwalaan ko ng kwento ko. Itago mo ako sa pangalang Ashley, 30 years old, mula sa Cebu. At ito, ang aking secret file. $14 years na ang nakalipas. Pero hanggang ngayon, parang hinohonting pa rin ako ng nakaraan ko. Nakakalito. May mga gabi na naiisip ko yung mga what if sa buhay ko. First year high school ako noong makilala ko si Kyle. Classmate ko siya. At isa siya sa top students ng batch namin. That time, in a relationship ako sa long-time crush ko. Pero, sa ibang school yun nag-aaral. Si Kyle, hindi kami talaga nito magkasundo kasi may bad impression ako sa kanya. Yun bang sobrang hangin, cool na cool, gwapong-gwapo sa sarili, ganun. Yung dating naman niya sobrang neat, gentleman, pa-mysterious, na hindi masyadong nakikipag-usap. Tititigan ka na lang, saka ngingiti. Naaasar ako pag ginaganon niya ako. Madalas, nagkakasabay kami sa bus. Especially kung weekends kasi dumadalaw ako sa lola ko doon sa Talisay City. Pauwi, minsan nakakasabay ko rin siya. Kasama niya yung mama niya. At doon ko nalaman na bumibisita rin sila sa mother's side niya doon din sa Talisay. Wow! What a coincidence! Pasulyapan lang kami sa bus minsan. Walang pansinan, para bang hindi mag-classmates. Kasi nahihiya rin ako sa kanya. At naiinis kahit wala naman siyang ginagawa. We never had the chance to talk or get to know each other sa unang 3 buwan naming magkakilala. Until my boyfriend and I broke up. Devastated ako noon. Gumuho ang mundo ko. Pag nasa school ako, hindi ako makafocus. Madalas akong umiiyak noon. That was my first heartbreak. Kaya sobra akong wasak. One night, habang nag-e-emote ako sa kwarto, biglang may nag-text sa akin ng hello. Si Kyle pala. Tinanong ko kung paano niya nakuha ang number ko. At ang sagot niya, I got your number from one of our classmates. Are you okay? Imbes na nag-e-emote ako, bigla akong natigilan. Nag-reply ako sa kanya.
Hello, Kyle. Oo naman, okay lang ako. Why po? Then sumagot siya. Umiiyak ka kasi palagi sa school. Hindi kita malapitan. Baka kasi magalit ka. Hindi ka naman namamansin. Suplado mo eh. Hindi bagay? Ewan ko, DJ Rocky. Pero dahil sa message ni Kyle, napangiti ako. Kaya nireplyan ko. Suplada ka dyan. Hindi ah. Ikaw nga tong hindi masyadong nakikipag-usap. Masyado kang tahimik. Sagot niya. Talaga ba? E di usap tayo bukas. Ano, deal? Baka hanggang text lang to ha. Baka bukas. Hindi ka mamansin sa school. And that, DJ Rocky, was the beginning of everything. Kinabukasan pagdating ko sa school, medyo maaga pa ako. Tumambay ako mag-isa sa quadrangle. At nandun si Kyle, naglalakad papunta sa akin. Sabi niya, "Hi Ash!" Sabay ngiti na parang may pagka-flirt ang dating. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya kasi nahihiya ako. Ewan, pero kahit broken-hearted ako noon, kinikilig pa rin ako. Hindi ko namalayan na naging komportable at open na pala ako sa kanya tungkol sa mga nangyayari sa buhay ko. Especially about the breakup with my ex. Gumaan naman ang pakiramdam ko. And feeling ko that time, sobrang close namin. Even it was the very first time na nagkausap kami. After noon, palagi na kami nag-uusap sa school. Minsan, nagkakahulihan pa ng sulyap ng tingin. Palagi na rin kami magka-text tuwing gabi. Ang bilis ng mga pangyayari. Yung tipong para kaming Tom and Jerry nung una, pero one day, bigla na lang, close kami agad. Imagine, nagiging sandalan ko siya. Noong broken-hearted ako. At naging way siya sa moving on process ko. I totally moved on from my ex. Malaking bagay yung pakikipag-usap ni Kyle sa akin. Fast forward. Second year na kami. Mas lumalim pa ang closeness namin. Block section kami. Kaya from first year to fourth year, kami-kami lang ang magkakaklase. Tuwing vacant time namin, nilalapitan ako ni Kyle, tinatabihan. At gustong-gusto kong nasa tabi ko siya. Para na nga kaming mag-best friend. Na minsan, parang more than friends pa sa sobrang sweet. Nagsasabihan ng secrets at crushes namin sa campus. Kung ano-ano lang ang pinag-uusapan. Minsan, nagtutuksuhan pa. Until, sinabi niya na may crush daw sa akin ang isa sa classmates namin. Si Kelvin. Brother-like ang turingan nila ni Kyle. Close sila kasi classmates na sila since elementary. Tapos magkapit-bahay pa. Kaya siguro kampante si Kelvin sabihin kay Kyle na crush niya ako. Kasi alam niya na close kami ni Kyle. Fast forward. Kahit nalaman kong may crush sa akin si Kelvin, lalo lang lumalim ang friendship namin ni Kyle. Hanggang sa unti-unti na ring nahulog ang puso ko for him. Label na nga lang ang kulang namin eh. Kasi panay text namin every night. May endearment pa nga kami. At nag-I love youhan kami sa isa't isa. Kapag tinutukso kami ng classmates namin, ngumingiti lang si Kyle para tuksuhin pa kami. Minsan nakakainis pero nakakakilig naman. Then fast forward, nanligaw sa akin si Kelvin. Sinabi ko yun kay Kyle. Pero ang sabi ni Kyle sa akin ay, mabait yun si Kelvin. Gusto mo rin ba siya? Crush na crush ka dun eh. Nagpapatulong yun sa akin. Pero ikaw, nasa sayo yan kung sasagutin mo siya. Basta ako,
andito lang, susuporta sa inyo. DJ Rocky, honestly, nainis ako sa sinabi ni Kyle. Ba't parang gusto niyang maging jowa ko si Kelvin? Halatang halata naman na siya yung gusto ko. Hindi ko lang maamin ng deretsahan kasi takot ako. Takot ako na baka mawala yung kung anumang meron sa amin. So, sinagot ko si Kelvin at naging kami. Binaling ko yung atensyon ko sa kanya para hindi na ako mag-assume pa kay Kyle. Ginamit ko si Kelvin to get over my feelings for Kyle. Unti-unti rin naman akong na-develop kay Kelvin. Noong maging kami na, nanibago ako. Kasi hindi na masyadong nagte-text sa akin si Kyle. Sa school, hindi na rin niya ako nilalapitan. Minsan, nakasmile lang siya sa akin, dumadaan lang sa harap ko. Hindi na masyadong namamansin. At sa totoo lang, parang nalulungkot ako. Na nasasaktan. Ewan. Until I found out na may nililigawan na rin pala siya. Isang freshman student. Nirespeto ko na lang at hinayaan si Kyle na gawin ang gusto niya. Sino ba naman ako? Hindi naman kami. Hanggang sa naging girlfriend niya yung nililigawan niya. Doon na ako nakaramdam ng sobrang lungkot. Nasaktan ako ng sobra. Yes, DJ Rocky. Selos na selos ako. Kaya ang ginawa ko, hindi na rin ako nag-text kay Kyle. Hindi ko na rin siya pinapansin sa school. Iniiwasan ko na lang din siya. Sinubukan kong mag-move on sa kanya. At mas mag-focus na lang kay Kelvin. And then nalaman ko na nag-break na si Kyle at ang girlfriend niya after 3 months. As if akong walang pakialam noon. Not until nag-text uli si Kyle sa akin. Kinumusta niya ako. Kinumusta niya rin kung masaya raw ba kami ni Kelvin. Dinadaan na lang niya ako sa tukso para kay Kelvin. Pero ewan ko ba? Iba yung nafe-feel ko. Parang medyo nagsiselos din si Kyle. Ayun, buong gabi na naman kaming magka-text. Bumabalik na naman uli kung ano mang meron kami dati. Bumabalik na rin yung Kyle na sobrang sweet sa akin. At nagiging marupok na naman ako sa kanya. But the reality hits different. I am in a relationship with Kelvin, not with Kyle. Kaya DJ Rocky, kinailangan kong magdesisyon once and for all para sa ikatatahimik at ikagagaan ng puso ko. Kinailangan kong gawin at piliin kung ano sa tingin ko ay tama. And so, I made a choice. I decided to end my relationship. With Kelvin. Yes, DJ Rocky. I decided to end my relationship with Kelvin. Bakit? Kasi nakokonsensya na ako. Hindi ko kayang ibigay sa kanya yung pagmamahal na deserve niya. Si Kyle talaga ang gusto ko eh. Siya lang. And it led me to the decision to break up with Kelvin. Sinabi ko sa kanya lahat. Naging honest ako.
Tinanggap at nirespeto yon ni Kelvin. After that, hindi na halos pinapansin ni Kelvin si Kyle. Kaya na-guilty ako. Pero si Kyle naman, ginagawa na niya uli sa akin yung mga dati niyang ginagawa. Tumatabi, hinahawakan ng kamay ko, naglalambing. And I reciprocated everything that Kyle was doing to me. Kahit alam kong nasasaktan si Kelvin sa tuwing nakikita niya kaming ganun. Fast forward. Umabot kami sa third year high school. Ganun pa rin ang setup namin ni Kyle. 2 years in a situationship. Kinikilig ako sa bare minimum na ibinibigay niya sa akin. Nagiging safe haven namin at nagiging stable port namin ang isa't isa. Yung relasyon namin, alam mo yung tipong tumitigil saglit tapos babalik pa rin uli. Yung kahit gusto mo nang putulin ang lahat, may nag-uugnay pa rin. Para kami nagko-cool off saglit pero babalik at babalik pa rin kami sa isa't isa. Kahit matagal na kaming nasa ganung setup, hindi ko pa rin masabi-sabi kay Kyle kung gaano ko siya kamahal. Kung gaano siya kaimportante sa akin. Hindi ko masabi, DJ Rocky, kasi wala akong lakas ng loob. Takot akong magtanong kung ano ba talaga ako sa kanya, kung ano ba kami. Takot akong ma-reject, takot akong masaktan, takot akong mawala siya sa akin. Kaya lahat itinago ko sa sarili ko. I remember nung ding third year Christmas party namin, binigyan niya ako ng stuffed toy. Hindi ko yun makakalimutan. Sinabi niya kung gaano ako kahalaga sa kanya, na espesyal ako para sa kanya. Lalo ko siyang minahal. Sobrang mahal na hindi ko namamalayan. Ginawa ko na siyang mundo. Nagpapaka-loyal at nagpapaka-faithful ako sa kanya. Kahit wala namang kami. Until 4th year high school, almost graduation na. Biglang nagbago ang lahat sa aming dalawa. Bigla na lang kaming hindi na nag-usap ni Kyle. Naging cold siya sa akin. Alam mo yun, pakiramdam ko na iwan ako sa ere. Na walang eksplanasyon kung bakit. Yung bigla na lang akong iniwan, ganun. Okay naman kami. As in, okay na okay, tapos biglang paggising mo, kinabukasan, bugs, wala na. Ang bilis na nagbago ng lahat. Gumuho ang mundo ko sa sobrang sakit. I grieved over a relationship that ended too soon. It never even had a chance to begin with. Hindi ko man lang nagawang magtanong kung ano ang nangyari sa amin dahil walang kami. Hindi ko na lang din itatanong. Iniiyak ko na lang lahat. Sa tuwing makikita ko siya sa school, para akong sinasaksak sa sobrang sakit. Graduation day namin, hindi ko siya pinansin. Iwas na iwas ako. Hindi ko siya matingnan kasi ayokong maiyak. Kasi nga masakit talaga eh. At alam kong nahahalata niya yun, DJ Rocky. Hindi na rin niya ako makontakt after that. Kasi nagpalit na ako ng number, ganun lang. Doon na natapos ang lahat sa amin. Natapos without knowing the reason why. Natapos nang hindi na pag-uusapan. After 3.5 years, biglang strangers kami ulit. Strangers. "14 years nang lumipas.
Sa ngayon single pa rin ako. Habang si Kyle naman napag-alaman ko in a relationship sa kanyang long-time girlfriend. Nagkaroon kami ng class reunion before pero umiiwas pa rin ako kay Kyle. Every time na nakikita ko siya, naaalala ko lang lahat. Nasasaktan lang ako. Every time na magkikita kami sa mga class reunions, parating mabigat sa pakiramdam. Honestly, up to now, may kirot pa rin eh. Every birthday ko or every important occasion, binabati naman niya ako through Messenger at hindi niya yun nakakalimutan. Pero masakit lang na natapos kami ng ganun. Hindi man lang nagpaalam. Gustuhin ko man sanang makipagkita sa kanya para manghingi ng closure, hindi ko naman magawa. Kasi nirerespeto ko yung relasyon nila ng girlfriend niya. DJ Rocky, by reading my story, sana mabigyan ako ng chance na ipaabot kay Kyle ang lahat ng hindi ko masabi sa kanya dati. Baka sakaling marinig din niya through your program ang mga gusto kong masabi sa kanya. Kyle, my totga, my greatest love, and my biggest what if. Sabi nila, we only fall in love 3 times in our lifetime. The first love, the intense or great love, and the unconditional love. Ikaw yung pangalawa. You are my one great love. And it's sad to know that it's been 14 years pero hindi pa rin ako nakakalimot. Hindi ko lang alam paano ibuhos sa'yo ang lahat kasi hindi naman tayo naging officially. Hindi ko alam kung ano ba ang naging role ko sa buhay mo for almost 4 years. Sa tuwing naiisip ko yung high school years, yung memories natin together ang bumabalik sa akin. It was so special, so memorable. At nasaktan ako ng sobra sa naging ending natin. Hanggang ngayon nasa puso ko pa rin yung sakit eh. Di naman ako galit sa'yo, Kyle. Galit lang ako sa sarili ko dahil hindi ako naglakas loob sabihin sa'yo yung mga I love you na sinasabi ko sa'yo dati. Totoo na yun lahat, totoong totoo. Hindi as friends lang. At hindi ko man lang nasabi sa'yo na sobrang mahalaga ka sa akin, na ikaw yung nagpapasaya sa akin noon. We never had the chance to talk. At kung sakaling wala na talaga, I just want you to know, minahal kita. Higit pa sa pagiging kaibigan lang. Minahal kita ng sobra-sobra nang hindi mo alam. Ikaw yung nagbigay ng kulay sa buhay ko for almost 4 years. And you made my high school years wonderful. Masaya akong naramdaman ko yung pagmamahal na yon. At sobrang masaya ako na nakilala kita. Naging best friend, safe haven, may stable port, kakampi, at karami sa lahat. Salamat sa pagmamahal at pag-aalaga na naiparamdam mo sa akin. You and only you were the reason why my high school years were so happy. I learned a lot sa situationship natin. At pinagsisisihan kong naging mahina ako at naduwag ako sa pag-amin. Natakot lang talaga akong mawala ka sa akin. Natakot akong ma-reject. But thank you sa 4 na taon na happy memories na ibinigay mo sa akin. At palagi ko yung panghahawakan.
Hindi ka mawawala sa puso ko, Kyle. Palagi kang may lugar dito. And by the way, tinatago ko pa rin at iniingatan ko pa rin yung stuffed toy na ibinigay mo. Salamat sa lahat, ha. My favorite hello and my hardest goodbye. May Totga. Hanggang dito na lang, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa ng aking storya. Muli, ako si Ashley. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Ang hirap-hirap pa lang lumaki na may kulang. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Matagal na akong nakikinig sa programa ninyo. At ngayon ay natagpuan ko na lamang ang sarili ko na emosyonal. Baka sa pamamagitan ng pagbabahagi ko ng mensaheng ito sa taong matagal ko nang hinahanap-hanap o inaasam, mapagaan nito ang bigat ng nararamdaman ko. Itago niyo ako sa pangalang Jenica. At ito, ang aking secret file. Labing-pitong taon. 17 taon na akong nagtitiis. Pasan-pasan ang bigat ng nararamdaman. Araw-araw sinusubukan kong ipakita sa buong mundo na okay lang ako. Pero sa loob-loob ko, hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung paano talaga magpatuloy sa buhay. Kasi hanggang ngayon, kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin matupad ang pangarap na dapat sana'y mangyari. Yung makasama ka, yung maramdaman ko na meron akong ama na nagmamahal sa akin. Yung simpleng buhay na may kasama na nagtatanggol, nagmamahal at nag-aalaga. Yung sa simpleng araw, merong magtatanong ng, "Kumusta ka, anak?" Si Mama, wala namang ibang ginawa kundi iparamdam sa akin na kumpleto ang atensyon at pagmamahal na dapat maramdaman ko. Yung bang tipong walang kulang. Pero habang lumilipas ang panahon, mas napapatanong ako kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Dahil ang hirap-hirap palang lumaki na may kulang. Na kahit gaano pa karaming masayang alaala
ang napuno ko sa buhay ko. Hindi ko maiwasang magtanong na bakit wala ka? Bakit hindi ka namin kasama? Yung mga gabing mag-isa lang ako sa kama, walang ibang mag-aalo, walang iba, kundi ang mga tanong na paulit-ulit na pumapasok sa isip ko, ang bumibisita sa akin sa gabi. May mali ba sa akin? May ginawa ba akong kasalanan kung kaya't iniwan mo kami? Gusto ko lang naman maramdaman yung yakap ng isang ama. Yung marinig ko mula sa iyo na mahal mo ako, na proud ka sa akin. Iniisip ko, baka ako na lang talaga itong umaasa. Baka masyado lang akong mapaghangad na magkaroon ng pamilyang buo. Pero hindi ko kaya itong itago. Yung paghahangad ko ng presensya mo. Dahil kung makikita mo lang yung nangyayari sa akin, kung maririnig mo lang yung mga iyak ko sa gabi, kung makita mo lang na kahit sobrang layo ko na sa'yo, umaasa pa rin akong babalik ka. Hindi ko pa rin kayang mawala ka. Habang lumalaki ako, nararamdaman ko yung pagnanais na makita ka. Yung maramdaman ko kung ano yung nararamdaman ng mga kabataan na merong ama sa buhay nila. Hindi ko kasi kayang tanggapin na hindi mo ako kayang yakapin. Sa tuwing nakikita ko yung ibang pamilya na buo, hindi ko maiwasang magselos. Kasi gusto ko lang naman na maranasan yung maging magkasama tayo, yung makapagbahagi tayo ng kwento, yung makapagtawanan, yung magyakapan. May mga bagay sa buhay na para lang sa isang ama at anak. Mga bagay na hindi kayang mapunan ng kahit na anong material na bagay. Kaya nito lang sinubukan ko na mag-message sa Facebook mo. Pinag-isipan kong maigi kung ano ang mensaheng ipapadala ko. Matagal na kitang tinitingnan sa social media. Kahit kabadong-kabado ako at nagpapawis ang mga kamay ko. Nag-ipon talaga ako ng lakas ng loob para makapag-chat sa'yo. Sa chat na yon na ipinadala ko, nagpakilala ako. Nagpakilala ako na anak ng babaeng minsang naging bahagi ng buhay mo. At kasabay ng pagpapadala ko ng mensaheng yun, kalakip no ng lihim na pag-asa kong makita mo ito at nang ma-replyan mo. Pero eto na. Hindi ko inaasahan ang sumunod na ginawa mo. This person isn't available right now. Yan ang nakalagay. Pagtingin ko sa messenger ko.
nang i-click ko ang message ko sa'yo. Sinubukan kitang hanapin sa Facebook. Hindi kita makita. Naisip ko, binlock mo ba ako? Kaya sinubukan kong gumamit ng ibang profile para hanapin ka. At dito ko na napatunayan na binlock mo nga ako sa Facebook account mo. Ang tanging pangarap ko lang naman ay maramdaman na may tatay akong tunay na nagmamahal sa akin. Yung hanggang sa huling sandali ng buhay ko, nag-aasam pa rin ako. Nagdarasal pa rin ako. Na sana kahit minsan maramdaman ko na importante ako sa'yo. Pero ito ako ngayon, dala-dalahang kalungkutan. Ako ang nagdurusa, ako ang nasasaktan. Habang ikaw, masaya ka na sa bago mong pamilya. Oo, kitang-kita ko naman. Sa Facebook account mo, ang malaya mong pagpo-post ng family pictures ninyo. Lagi kang nakangiti, na para bang wala kang inapi o wala kang iniwan na mag-ina noon. Hindi ko rin naman gustong malungkot ka o mawalan ng kapayapaan sa buhay. Gusto ko namang maging masaya ka. Pero paano naman ako? Yung habang nag-e-enjoy ka sa bagong buhay na meron ka, ako, nandito araw-araw nagsusumikap maging okay kahit wasak na wasak na. Ang hirap maging anak na galing sa broken family. Kasi kahit gaano ko pa gustuhin maging masaya, lagi ko nararamdaman na may parte sa buhay ko o pagkatao ko na hindi buo. Masakit lang tanggapin na sa huli, ako lang yung anak na basta na lang iniwan at hinayaan na lang masaktan. Naisip ko nga paano yung mga panahong umiiyak ako sa gabi, walang ibang nagko-comfort sa akin. Yung mga sandaling sobrang nanghihina ako pero pinipilit kong maging matatag at maging malakas, ngumiti para lang magmukhang okay. Kailan mo ba maiintindihan na hindi ko naman kailangan ng malaking bagay mula sa'yo? Ang tanging hinihiling ko lang ay ang presensya mo bilang isang ama. Na sana kahit minsan maisip mo na habang masaya ka na sa bago mong mundo, meron kang isang anak na nananatiling wasak dahil iniwan at kinalimutan mo. Hindi ko naman pinili na maging parte ng isang broken family pero Ako ang nakakaramdam ng buong bigat ng sitwasyon. Ako yung nahihirapan. Ako yung naguguluhan. Ako yung araw-araw na nagtatanong kung kulang ba ako kaya mo kami iniwan. At ako yung nasasaktan habang pinipilit maunawaan kung bakit kailangang mangyari to. Ang unfair kasi ikaw ang gumawa ng desisyon. Pero ako yung nagdadala ng consequence hanggang ngayon. Sana lang kahit minsan maisip mo ko. Sana maalala mo na may anak kang naiwan na naghahangad ng kahit simpleng yakap at assurance na mahal mo pa rin siya. Napakasakit ng ginawa mong pambablock sa akin. At dito ko nga na-realize na baka wala talagang lugar para sa akin sa buhay mo. Masakit tanggapin pero siguro kailangan ko na ring matutong tanggapin. Kahit ang hirap, kahit ang bigat.
I've been suffering for so many years, carrying all the pain and the questions in my heart. Yung ako nandito pa rin trying to survive all the bruises you've left habang ikaw masaya na sa bago mong pamilya. Enjoying a life that no longer includes me. I never hated you for being happy. Never. Pero I'm so disappointed. Na ginanito mo lang kami. Hindi ko hinihingi na iwan mo ang bago mong pamilya. Sana maalala mo lang na may anak kang patuloy na lumalaban sa buhay. Kahit punong-puno na siya ng sugat at lungkot. I kept telling myself to stop hoping. But my heart always ends up dreaming of that one thing I've been wanting ever since I was a child. Yung sana balang araw, mabuo pa rin yung pinapangarap kong pamilya. Yung mabuo pa rin tayong pamilya. But maybe that is something that will only happen in my dreams. Oo. Mabubuo siguro tayo pero sa panaginip ko na lang. Hindi na ito magiging katotohanan. Na kahit gaano ko pa ipagdasal ang kahilingan kong ito, mananatili lang itong isang panaginip. And still, kahit gaano kasakit, I want you to know that I love you. Mag-iingat ka palagi pa. And I'm so sorry if hanggang ngayon umaasa pa rin ako sa isang bagay na baka hindi na mangyari. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Salamat dahil kahit papano ay nailabas ko ang bigat ng nararamdaman ko. Muli, ako si Jenica. At ito, ang aking secret file. It's me, DJ Rocketera, and welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Ano po, gandang gabi po. Anong pwede naming itawag sa'yo? Boyet na lang po. Pakiulit nga. Hello? Hello po. Anong pwede naming itawag sa'yo? Hello, telephone. Wait lang po. Anong nangyayari? Jumi-jingle ka ba? Hinahangin ka ba? Ano? Yan po, hindi, kinakabahan lang po. First time po kasi kung maka-call sa live. O sige, okay lang. Ganun naman talaga pag first time mo, diba, kabado ka. Yan po. Okay, sige. Anong pwede namin itawag sa'yo? Nel na lang po. Mel. Ako po si Nel. Ano? Nel. Mel. Nel po, Nel. Nel with Nana, tama? Yes po, yes. Okay. Nel, ilan taon ka na? 34 na po. 34. Sang lupalop ka naman galing, Nel? From Manila po. From Manila. Alright, Nel, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nel, from Manila, ano ang top secret mo? Yung tungkol po sa amin ng ex-partner ko.
Yung nangyari po sa aming dalawa na ayun po, na bumalik po siya sa dati niyang karelasyon. So you mean, hiniwalayan ka ng girlfriend mo para bumalik siya sa ex nito? Usually po, ako po yung humiwalay. Ako po yun na yung nag-decide na umalis para tanggapin na yung sitwasyon na kailangan ko ding umalis para kasi masakit po yung bago kami maghiwalay, mabigat na yung pinagdadaanan na. Kasi nahuhuli ko na siya, nahuhuli ko sila na mag-chat kahit wala pang personal connection silang dalawa. Pero alam mo na may ex siya. Yes. At alam mo ba yung rason kung bakit sila nagwalay ng ex niya? Yes po. Anong reason kung bakit sila naghiwalay dati? Yung reason po kaya sila naghiwalay, dahil sinasaktan siya, and then yung time na yun, buntis po siya. Buntis siya at ang ama yung ex niya. Yes po. So may anak sila. Yes. Na kanino yung bata? Nasa kanila na po ngayon. Pero nung una, nung nagkahiwalay sila, na kanino yung bata? Nandun sa babae o nasa lalaki? O sino yan? May Nasa tumawag. babae po. Nasa babae. Ay, nasa babae dun sa girlfriend mo. Okay. So, nung eventually, gaano katagal yung relationship ninyo ng babae? Almost 4 years and 6 months. 4 years and 6 months. Kailan mo naramdaman doon na parang nagloloko na siya sa'yo? Ito po yung time na after pandemic. Tapos, una maganda yung plano ko para sa kanila kasi nagkaroon din po kami ng baby. Isang anak? Yes. Mhm. So, yun nga, naging kami, binata ako, tinanggap ko siya ng kasing buo. So, maganda naman yung pagsasama namin in the past 3 years. Mhm. Then, nagka-problema lang kami when entering na sa 4 years namin. Yun nga, yung pandemic, talagang hassle, no, sobrang hirap talaga ng buhay. Pero sabi ko nga sa kanya, nung time na yun, sabi ko, huwag kang mag-alala. Pag nagamay ko na yung ambience, kasi napunta po kami ng province. So, sabi ko, huwag kang mag-alala, pag nagamay ko na yung ambience, hindi na tayo masisiro. So, thanks God, na sagot naman yun. And then yung hassle life talaga, motor. Siyempre, yung mga time ng pandemic na yun, kahit kalabaw ka kasi Mhm. kailangan mo mag-deliver, sumikap talaga. Hanggang sa natanggap ako sa isang company, kaya mas lalong gumanda din yung income ko Mhm. as a collector. So, yun. And then, hindi ko alam, sa sobrang busy ko, at busy din siya sa work, no? So, dumating yung time, umuwi siya, at biglang nagsabi na, nagpadala yung tatay nung bata. Anong pinadala? Pera, nagpadala ng pera. So, almost 1 year na din na hindi nagparamdam yung lalaki, wala na silang communication. Kasi okay naman nung nag-aaral yung bata. Nag-guide naman namin dalawa. Mhm. Kasi sabi ko sa kanya, wag mo nang hanapin. Sabi ko, nandito naman tayong dalawa eh. Mhm. Kaya natin yan. So ngayon nga, diba, nabuntis po siya. Sabi ko, kaya yan. Hanggang sa sinabihan ako ng mother niya na, kaya mo ba? Yung time na yun talaga, pandemic. Pandemic baby po kasi yung, namin, anak. Mhm. So yun, awa ng Diyos, nairaos ko yun sa loob ng 1 taon. So, napunta nga kami ng province, doon na nag-start lahat, doon na nagbago yung aming pagsasama. Mhm. Ano yung mga maliliit na bagay na napapansin mong nagbabago mula sa kanya? Yun nga, una, syempre, yung time namin, yung lambingan. Pero every Sunday naman, yun nga, kilo siya, linis,
Ako din, gano'n, nasikaso ko sa mga bata. Tapos, pag may mga free time na kami, yan, tamang kantahan, kwentuhan, gano'n. Mga normal, as in talagang, pero hindi ko alam na meron na pala siyang ibang plano. Habang ako, bago kami matulog, plano ko, sabi ko, gusto ko makapag-isip tayo ng mga pwede natin negosyo. So talagang nag-iisip ka ng pwede nyo pang pagkakitaan nang sa gayon maging maganda yung buhay ng pamilya ninyo. Yes po, para kumbaga kahit pa paano, magkaroon kami ng extra income. Mhm. And then, yun, hindi ko inaasahan na kapag ka marami palang magagandang bagay na dumadating sa'yo sa life mo, lalo yung mga positive blessing, meron palang mas mabigat na darating sa buhay. Yun yung pinaka-painful na naranasan ko sa buhay ko. Para akong ligaw nung nasira na kami. Yun nga yun, balik tayo dun sa story ko. Nag-start yun, dumating siya sa bahay, ganun yung welcome niya. Nagpadala yung tatay mo, ano daw gusto mong kainin, sabi dun sa bata. So ako, bilang parte ng pamilya nila, masaya ako kasi at least kahit pa paano nakapagpadala na yung tatay niya. Ang question sa isip ko, paano niya nakuha yung contact? Mhm. So sa pagkakaalam mo, matagal na silang walang communication. Yes po. So parang sa isip mo, saan kaya sila nag-communicate at bakit wala pang sinasabi sa iyo tong girlfriend mo? Yes. Anong sagot sa iyo or meron bang kinuwento sa iyo itong girlfriend mo nung time na yun? So ito yung pinakamagandang part, no? Yun nga, yung araw na yun, bilang partner sa akin, yung compliment ba na, nandiyan ka pala, nagpadala yung tatay nung anak ko, ganito ganyan, ito yung wala pong ganun. Wala pong siyang sinabi na kung paano niya nakausap, paano niya na-contact, kung sino yung nag-start, makipag-communicate, ganun. So, sinantabi ko yon, di ako nag-isip kasi alam ko naman na para sa bata yun, hindi ko minasama yun. So, tuloy lang. Ngayon sa one time, napapansin ko, lagi siyang puyat. Lagi na siyang puyat. Pag uwi, matutulog siya, kakain na lang, tapos magugulat ako, antok na antok pagising. Hindi ka na nilalambing, So, hindi ka na niyayakap, di ka hinahalikan, ganon. Yes, wala na yun. Di mo na naamoy yung hininga, ganon. Yes, wala na rin nun. Kahit magkatabi kami, kahit nangangalabit ako, wala na nun. Talaga? Kahit tinaplos mo na Yes. lahat-lahat? Yes. Doon ako, yun yung first step ko, doon ako nagtaka. Kung bakit parang may nagbabago. So, yun after a week, so, na ako kasi sabi ko, pasyal natin yung mga bata. Weekend. Sabi ko, pasyal natin yung mga bata. Ang sagot niya sa akin, naku, ayoko, ang dami ko pang gagawin. Lalabo pa ako, ganito, ganyan. So, sabi ko, okay, sige. Yung anak ko na lang sasama ko, iwan ko yung panganay para hindi ako mahirapan. Sabi ko, bibili lang ako ng tsinelas na itong bata. Sabi ko, so, dalawa kami nung bunso ang umalis, karga ko siya. So, sa akin wala naman akong iniisip na. So, pag uwi ko, nagulat ako, bagong ligo siya, tapos busy sa cellphone. Ayun pala, kausap niya na yun, ex niya. Yung tatay nung bata. Nahuli mo ba? Yes, nahuli ko. Nung time na natulog siya, nabasa ko lahat ng conversation nila. Pinakamasakit doon, yung kung kung may champion daw sa pagmamahal, sila na yun. Sila na yung panalo nun. Tapos, parang tungkol na sa kanila, hindi na tungkol sa bata. Tungkol na sa kanila yung topic. Sa nakaraan nila, yung gano'n nila kamahal yung isa't isa. Mhm. So, yun yung pinaka-part na masakit sa akin hanggang sa kinumpronta ko na siya. Sabi ko, anong gusto mong palabasin? Gaguhin ako? Sabi ko gano'n.
matagal na pala kayo nag-uusap, wala kang sinasabi sa akin, sabi ko sa kanya. Tapos tinawanan niya lang ako ng ngiting aso, as in, ngiting aso, yung parang bata na, sorry, parang ganun lang. Mhm. Tapos, kala niya okay na ulit. Whole day kaming hindi nagpansinan. Mhm. So, siyempre ako, kasi isang bahay lang yung tinutuluyan namin. Ginawa ko, kinausap ko siya. Sabi ko, labas tayong dalawa. Mag-usap tayo. Huwag tayo dito sa bahay. Tayong dalawa. Sabi ko, ganun saan. Usap kami. Hindi niya masabi sa akin kung bakit niya pa. Basta umiiyak lang siya. Hindi siya makapag-decide. Sabi ko, kung ganun pala yung sitwasyon, yung ginagawa mo sa akin, ano ko, hindi, tinuturing mo pa ba akong partner? Kasi naitago mo na sa akin eh. Sabi niya sa akin, wala pang nangyayari. Kasi may mga plano na sila, magkikita sila sa birthday ng bata, ganito, ganyan. No? Tapos, yun, sabi ko, bakit ganun? Sabi ko, ano bang kasalanan ko sa'yo? Sabi ko ganun sa kanya. Bakit kailangan mong itago? Hindi mo ako nirespeto bilang partner ko. Sabi ko, tapos kinabukasan, ganun pa rin, nag-usap pa rin kami sa bahay kami. Hanggang sa umami na siya. Hindi, iyak siya na iyak. Mahal niya pa daw. Okay. Sabi ko, sige, hayaan mo. Matapos ko lang yung ginagawa ko dito para may maayos kayong palikuran. Aalis ako. Tapos yung one time, yun nga, dumating siya, naggagawa ako ng CR. Naayos ko yung CR. Dumating gabi. Imbis na yayain akong kumain at patigilin sa trabaho, tinignan lang ako mula ulo hanggang paa. Hindi man lang ako niyaya na, kumain ka na, tama na yan, gabi na. Ganun pala. Mhm. Tapos pag uwi, kausap niya yung lalaki. So, kumbaga, nung nahuli mo, tas nung nag-iyak-iyak siya, parang pakiramdam niya, legal na silang dalawa, gano'n? Totally hindi pa eh. Hindi pa sila pumapasok sa ganong senaryo. Mhm. Di, kumbaga, magkikita pa lang talaga sila. Kumbaga, nandun na yung nahuli mo na nag-uusap silang dalawa. So, Yes. paano natapos yung relasyon ninyo? Paano yung naging setup ninyo dun sa anak ninyo? Ayun, yun nga, nahuli ko siya. Pagpasok ko nung bahay, nakita ko, kinakausap niya yung lalaki. Ang dahilan niya, para daw kausapin ng bata. Gusto daw kausapin ng bata. Nung pagpasok ko doon, kalaro ko yung bunso, di nakikipaglaro na din sa akin yung anak-anakan ko. Di naglalaro kaming tatlo. Ginawa ng bata, pinatay yung cellphone. Pinatay niya yung cellphone, tapos sabi ko, pahinga na kayong dalawa, pasok kayo dun sa kwarto. Sabi ko, mag-aayos lang ako, tapos balik tayo sa paglalaro. Manood na lang kayo ng cellphone. Sabi ko, di, ako, nag-ayos ako. Siyempre, matutulog na eh. Tapos na rin kumain natin. Pag dating ko dun sa maliit na kwarto namin, nakita ko, kausap na nila yung lalaki. So, meaning pinapakausap dun sa bata? Pinapakausap sa bata. Sa akin wala namang issue yun. Mm. Kaya lang yung time na yun, ayaw kausap ng bata. Ayaw talagang kausap. Siya na Pinapatay yung niya? nag-iisip. Pinapakausap niya. Mhm. Okay na, pinalagpas ko yun. Sa sama ng loob ko, ginawa ko, nag-inom ako. Kasi nag-usap na kami. So, parang ang bigat, laging ang bigat na sa pakiramdam, hindi ko na alam ang gagawin. Ano na. So, siguro, ako din, may bad side din ako na masyado kong dinamdam yung ganong sitwasyon. Siguro dahil first time kong ma-experience yun at wala akong ka-idea sa lang pakiramdam. Pero yung time na yun, pag ko mag-inom, bungad niya sa akin, wala nang diaper yung anak mo. Ginawa ko, binigyan ko siya ng pera. Sabi ko, sige, bumili ka. Ikaw na bumili, papahinga na ako. Parang yun, yung time na yun, pagbalik niya, doon ko na siya kinausap. Doon na kami sumabog dalawa. Nang sabi ko, ano bang kasalanan ko sa'yo? Sabi ko, ginagawa mo ba yan para gawin sa akin yung ginawa mo sa kanya? Yun yung time na yun, hanggang sa naghiwalay na kami, dala ko yung bunso namin, bitbit ko hanggang papunta dito sa Manila. Then yun na yung pinakamabigat hanggang sa tuluyan na akong umalis sa side niya. So ngayon, yun yung ko naman, mabigat sa akin, ayaw niyang pakita yung bata, ayaw niyang pakausap, kahit lalaw ayaw.
pero nangihingi siya ng sustento. Ito lang yung part na hindi ko maintindihan. Lalo sa pasensya na po lalo sa mga single mom na gusto ko lang pong makakuha ng idea or mas magandang advice sa akin bilang tatay na willing maging ama para po sa anak ko. No, ngayon hindi ako nakakapagsustento. No, may bad ko po 'yun. Pero gustong gusto ko pong i-provide yung kailangan ng bata. Yung mali lang namin siguro ng dalawa is wala kaming pag-uusap ng maayos. Lalo sa barangay. Kasi ayoko na din pong umabot sa ganun. No, kung pareho kaming nakakaintindi, maintindihan niya naman kung ano din ang kailangan ko bilang ama. Nel, akala ko binitbit mo yung anak ninyo kasama mo. Yun pala, Yes, binalik mo sa kanya? Yes, binalik ko po sa kanya kasi as in mahirap din yung sitwasyon ko nung bumalik ako dito sa amin. No, wala din magbabantay kasi yung pare ko may edad na, at lahat ng kapatid ko may mga pamilya na rin, kanya-kanyang buhay. So, inisip ko din yung future magiging future namin mag-ama pag sa akin siya. Pero totoo sin, bilang ama, kaya kong gawin lahat. Kasi, anak ko yun eh. Kailangan lahat pagsikapan ko. Pero, kailangan niya nung time na yun. Dahil sa, hindi pa siya ganun ka, pwedeng pabayaan. Kasi bata pa, maliit pa. So, talagang kailangan sa father side. So, yun yung time na yun, nabitbit ko siya, pinalik ko, maayos. So sa pagkakataong ito, gusto mong magsustento, pero ayaw ipakita sa'yo nung babae yung anak ninyo? Yes. Oh. Bakit daw? Anong rason niya? Yun nga po, hindi daw po ako nakapag-sustento. Pero totoo sin, ito ayokong lumabas gusto ko lang mailabas yung bigat sa dibdib ko sa pangungulila ko sa Unang-una, aminado naman ako kung may pagkukulang ako sa kanya. Hinihingi ko na ng tawad yun. Kung ano naman yung nangyari sa aming dalawa, desisyon niya na yun. Pumalik na siya dun sa dati niya, ayos na ako. Kailangan ko lang yung anak ko. Ngayon, itong pinakamasarap. Binalik ko yung bata sa kanya ng maayos. Aliwalas yung mukha. Nung dinalaw ko yung bata, time na kaka-end lang ng work ko, kaka-end ko lang sa trabaho, dinalo ko yung bata, naabutan ko yung mother niya lang nandoon, saka yung asawa ng kuya niya. Tapos, as in, may dumi pa sa diaper yung bata. Hindi pa nalinis. Ginawa ko ako na yung naglinis. Tapos nag-usap kami, kinuha ko ulit yung bata. Yung time na yun, sabi ko, 1 linggo lang. 1 linggo ko lang hiramin. Umabot sa akin yung bata ng 3 months. Pero doon ko pinakita sa kanya na kung tungkol lang sa anak namin, madali kasi magagawa mo lahat. Hindi, ang nangyari, habang kinakamusta niya yung bata, nandoon siya sa side ng lalaki. Hanggang sa sinasama niya na din yung panganay niya. So, hindi ko lang maintindihan, no, yung balik tayo na sa sinasabi niya na wala pang nangyayari. Pero sabi ko nga, alam ko na kung saan mauuwi yan. Alam ko na kung saan nahantong yan. Diyan na magsisimula yan eh. Diyan na yan eh. Ayan na yan. Sabi ko, wala pang nangyayari pero sinisikreto mo na sa akin lahat. Anong gusto mo? Magbulag-bulagan ako habang magkausap kayo? Iba na, hindi tungkol sa bata yung topic nyo. Yun yung mga ko sa kanya. Kaya, ayun, nakuha ko yung bata ng 3 months. Nasa akin yung bata 3 months. Mga magto 2 years. So, dahil sa hirap na sitwasyon, kailangan kong magtrabaho. 3 months ako walang trabaho nung time na yun. Pero nairaos ko yung bata. Magkasama kami. Ngayon, nung binalik ko sa kanya, eto na naman. May problema na naman. Ang may sakit na naman daw yung bata. Tapos, nung malaman lang, wala naman palang sakit yung bata. Siya pala yung may nararamdaman. Tapos, nangihingi siya sa akin. Sabi ko, okay, sige, pag sa sahod ko, papadalan ko yung bata o pupuntahan ko dyan, hindi ako magpapadala ng pera. Sabi ko, okay. Pero yun, yung time na yun, nung okay pa naman yung communication namin at nabadadalaw ko yung bata, wala namang problema sa padala sa financial. Lalo yung kailangan ng bata, vitamins, mga pagkain, binibili ko yun lahat, dada sahod ko.
pinakamasakit lang na part na nagpanggap may sakit daw yung bata. Ang sabi ko, ma'am, sabi ko sa kanya, Miss Rocky, ganito. Okay, kung may sakit yung bata, birthday ko to. I remember, birthday ko. Sabi ko sa kanya, dalhin mo yung bata sa ospital, pupunta ako. O, ngayon, kung hindi siya pwedeng ibiyahe, pwede ko bang makita? Ma-videohan mo, gusto ko lang makita yung sitwasyon, pakita mo sa akin yung iniinom niya na gamot para makapagpadala ako. Doon pa lang, Miss Rocky, kung wala siyang tinatago, hindi naman yun kondisyon. Bilang ama na nag-aalala, kailangan ko makita yung sitwasyon ng bata through video. So, dahil nga nagawa niya ng magsinungaling sa akin, so kailangan ko magkaroon ng assurance kung talagang may sakit yung bata. At araw ng birthday ko yun. Ginawa ko, bumiyahe ko dun sa probinsya, doon sa lugar nila, at sabi ko, dali mo yung bata rito, andi dito ako. Walang problema kung magkano yung gastusin niyo sa pamasahe, sagot ko, dali mo dito. Sabi ko gano'n. Wala. Ang sinabi niya lang sa akin, ang dami mong kondisyon, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Basta bla bla bla, ang dami na. Hindi na ako nagsalita. Sabi ko, kung totoo may sakit yung bata, dali mo. Sabi ko, hindi ito yung kondisyon ko para sa bata to. Sabi ko gano'n. Ngayon, yun yung pinaka-issue namin. Totoosin, tapos na dapat, tapos na ako sa kanya. Yun yung pinakamasakit sa part ko eh. Dahil may nadadamay na buhay sa aming dalawa. Ako, nahihirapan ako dahil alam niyang kahinaan ko yung mga bata. Mhm. Nel, ganito, no? Bigyan kita ng pagkakataon para mabigay ng mensahe dun sa dati mong partner. Bigyan kita ng 1 minuto. Nang sa gayon, mailabas mo pa lahat yung bigat ng nararamdaman mo. Anong tawagan nyo dati ng partner mo? Love po. Love. O anong itatawag mo na sa kanya ngayon? Former love, ex-love, ganun ba? Siguro Mary na lang po. O sige, magbigay ka na ng mensahe kay Merry Christmas. Mary na. Mary, kung nakikinig ka man ngayon, sana maunawaan mo yung gusto ko. Maintindihan mo ko bilang ama. Sa akin wala namang problema tungkol sa pera. Ang gusto ko lang, yung time namin mag-ama. Yung ang iniisip mo na nagpapasarap ako kung ano man yung ginagawa ko ngayon. Maling-mali ka. Maling-mali ka ron. Oo, nakikita mo sa social media kung ano yung ginagawa ko. Pero mali ka dun. Sa likod nun, maraming bago. Hindi ba pwedeng i-relax ko yung sarili ko? Habang nai-stress ako, pag ako na lang mag-isa, tataisip kung kumain na ba yung anak ko, kung kamusta ba siya, ni update wala ka. Kung nag-aaral na, ba, ngayon mag-update ka lang na nag-aaral na yung bata. Tapos sasabihin mo, wala man lang akong naambag. Alam ko yung pagkukulang. At sana maunawaan mo din bilang ako yung ama, sana bigyan mo kami ng time. No? Ikaw yung, sa totoo lang, ikaw yung maraming kondisyon. Ikaw yung maraming kailangan na kondisyon pagdating sa pagpapadala ko sa bata. Kasi kung yung puso mo maayos at maluwag sa puso mo na magkita kaming mag-ama, gagaan yung problema mo gagaan yung hinihingi mo sa akin. Madali yung ibigay, lalo't pagdating sa bata. Kasi ako yung ego ko yung maapakan. Ako yung lalabas na walang kwentang ama. Ngayon, hindi ako nagpapadala dahil nakikinig lang ako sa mga payo sa akin. Ano yung dapat kong gawin. Merong mga gusto na, padala mo kahit di mo nakikita, pakita mo sa kanya kahit ito. Meron naman hindi. Ito magulang ko na sabi, hindi, huwag mo padalhan. Hayaan mo siyang pangulit sa'yo, huwag mo padalhan. Ayaw niya naman pakita yung bata Pero Rose, sana, Mary, sana maunawaan mo ko. Yun lang yung gusto ko. Makasama ng 1 araw, 2 araw yung anak ko. Kung yung problema at issue mo lang is yung pagpapadala ko. Sinabi ko na sa iyo,
alisin mo muna yung kondisyon mo para sa aming mag-ama. Huwag mo akong pahirapan. Yun lang. Kasi sa akin wala. Ilang beses na ako nagkukusang magpadala. Pag nagpadala na ako, hindi ko na kayo makausap. Hindi ko na nakikita yung bata. Pagka wala na, saka ka lang mag-a-update. Saka ka magbabaramdam. Saka mo sasabihin sa akin na, wala kang kwentang ama. Kailangan ka magpapadala. Wag ganun. Hindi ako nagpapasarap sa buhay ko. Kung alam mo lang, kung ano lang yung ginagawa ko. Alam mo lang gano'n kahirap yung sitwasyon ko ngayon. Pero pinipilit kong lumaban para sa anak ko. Pero kung ikaw, problema mo lang yung pagpapadala ko. Problema ko yung yakap ng anak ko. Kung gaano yung kahalaga. Kung gaano ko naiinggit pag nakikita ko yung ibang ama na hawak yung kamay ng anak nila. Ako, handa ako maging ama. Pero wag mong ulitin yung ginawa mo sa anak mo sa una. Wag mong paramdam. Kasi yung nangyayari sa'yo ngayon, inuulit mo lang kung ano yung nangyari sa'yo sa pagkakamali mo ng una. Wag mo akong idamay. Tinanggap kitang buo. Pinatawad na kitang buo. Pero sana naman, para sa amin ng anak, hayaan mo kaming dalawa. Para sa amin na lang yun. Yun lang po, Miss Rock. Yo. Hello, Nel. Hello po. Kahit papaano ba gumaan-gaan yung bigat ng nararamdaman mo? Yes po. At sana makaabot yung mensahe mo dun sa dati mong partner, no? Nang sa gayon, kahit papaano maintindihan niya kung ano yung pangungulila ng isang ama na tulad mo. At syempre, ako, wini-wish ko sa inyo makapag-usap kayo ng maayos kasi naniniwala naman ako na hindi imposibleng makapag-usap ng maayos ang dalawang magulang na gustong ng maayos yung kinabukasan ng kanilang anak at maayos yung kalagayan ng kanilang anak. So, nagsisimula yan sa pagiging bukas, sa komunikasyon, at higit sa lahat pagbaba ng ego ng bawat isa sa inyo. Pride talaga Alam mo yung pride, kalaban talaga natin lahat ng yan. Pinansasabon lang yan ha. Pero hindi dapat inuugali. Yung pride na yan, dapat hindi inuugali at dapat ibinababa. Sabi nga, ang pride ay parang panty. Walang mangyayari kung hindi mo ibababa. Sarot with the rot. Nel, maraming salamat sa pagtawag mo. At sana makita mo na yung anak mo. Salamat po. God bless. Bye. At yan po ang ating top secret caller ngayong gabing ito, si Nel from Manila. Ang hirap din pala yung ganong klaseng sitwasyon. Tipong nahuli mo yung partner mo, na nakikipag-usap uli dun sa ex niya, tapos hindi na nagsasabi sa'yo ng totoo. Hanggang sa nagdesisyon ka na maghiwalay na lang kayo pero may anak kayo. Tapos ayaw na ipakita sa iyo yung anak mo. Kasi hindi ka daw nagsusustento. Pero alam mo naman sa sarili mo na kaya mong gawa ng paraan yun. Ewan ko ba? Dapat pag batang pinag-uusapan, parehas yung goal ninyo Na kahit di kayo nagkasundo sa ibang bagay, pero pagdating sa bata, dapat magkasundo talaga kayo. Dapat mapag-usapan ninyo black and white. Ano bang mangyayari sa kanya? Magkano ba dapat papadala? Yung iba nga po, umaabot pa ng barangay para mapag-usapan kung magkano dapat yung sustento. Yung iba naglo-lawyer pa para malaman kung magkano dapat yung sustento. Pero ang mahirap kasi dyan, yung part na pag hindi kayo legal na kasal. I think may rule yun sa ganun Kapag dumaan na talaga sa korte, dapat kasal kayo para ma-justify kung magkano yung hinihingi mo talaga. O diba, usapang pangmayaman pala yun. Tapos, sa abogado pa lang, magbabayad ka na ng magkano.
Pero alam ko meron naman mga public attorneys na nagbibigay pro bono, diba? Anyway, sana maayos. Kahit di na yung relasyon nila, kundi yung paano nila papalakihin yung bata. Marami pong successful na co-parents, co-parenting, kasi isa yung goal nila. Mapabuti at maging maayos ang kalagayan ng anak nilang dalawa. At kapag sinet aside mo ang ego mo, ang pride mo, na hindi, bakit ko siya papansinin? Ba't ko papakita sa kanya yung anak ko? Anak namin. Hindi nga siya nagsusustento. O, kailangan ito muna yung gawin mo bago ko padala to. Pag sinet aside natin yung mga pride natin, tsaka lang may magandang mangyayari. Because again, ang pride parang panty, walang mangyayari kung hindi mo ibababa. So para may mangyari, ibaba mo na. Charot with Harot. Hayaan natin na maging tatay ang isang ama. At hayaan din naman natin magpakananay ang isang ina. More of understanding each other's feelings. But more importantly, ang pakaisipin ay ang ikabubuti ng bata. Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, sarado na po ang tindahan, bukas na ulit tayo magsama-sama, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, kasama ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, this is Top Secrets.